Okay, shout out po sa ating lahat. Ingat sa mga ating mga subscriber, sa mga datihan, sa mga baguhan, at mga hindi pa nakapag-subscribe. Kung pwede lang, subscribe nyo po aking YouTube channel. Tapos ipindutin nyo po yung like para ano nyo po ako. Magsama-sama ho tayo dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa inyong suporta, lalo na pa sa mga aking mga suki talaga na mga nanonood dito sa aking mga upload. Ulitin ko, maraming salamat sa inyo at ingat po tayong lahat. Ito na, gusto ko nang umpisahan itong nangyari ngayon sa Lunes na Lunes. Ayos na lang upo. Lunes na Lunes. At ang nangyari ngayon kay Bongbong Marcos, double, ano yata siya ngayon double malas. Alam niyo kung bakit ko nasabi ang double malas? 3 kaagad sa kanyang gabinete ang nawala, nag-resign. Itong si A.S. Bersamin, itong Executive Secretary Bersamin, Lucas Bersamin, at saka itong si Department of Budget and Management, itong si Amina Pangandaman. So may isa pang Bersamin din pero hindi ko siya familiar kung sino ba talaga yung Bersamin na yon. Yusik ba siya? Asik ba siya? Basta 3 ang nalagas sa Cabinet Secretary ni Bongbong Marcos ngayon. At agad-agad pinalitan niya itong kanyang ES na si Bersamin dito kay Recto. So kay Recto wala ko tiwala dito rin ha. So ibig sabihin ito, kasi ito si Bersamin, nakita ko na to na nagsalita, may mga ugong-ugong na magre-resign. So hindi ko naniniwala doon kung gaano ba ito ka-close ni Bongbong Marcos. Alam naman natin kung gaano sila ka-close. At isa pa, kapwa din sila. Ano ko talaga nito ay siyempre, di ko naman mga Ilocano, siyempre iba naman talaga kapag kababayan mo. Iba yung dating mo doon eh. So ngayon napalitan siya ni Recto. Para sa akin, ito si Bongbong Marcos ngayon. Tungay-tungay ito ha. Tungay-tungay. Ay, uga-uga na siya ngayon. Tandaan ninyo na nawala to ni Bongbong Marcos si Bersamin kasi iba ito si Bersamin. Dating Chief Justice ho ito. Abogado. I-compare mo dito kay Recto. Si Recto nandoon. Diyan sa Recto maraming namimiki. Alam nyo na kung ano yun. So ito si Recto, iba din ang galaw nito. So kung matandaan natin na ikumpara natin tong trabaho ni Recto at saka itong kay Bersamin, iba si Bersamin. Kasi abogado eh. So itong kabinete ni Bongbong Marcos ngayon nalagas na 3. Kakaiba to sa lalo ngayon itong rally ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang itong rally ng Iglesia ni Cristo ngayon na doon binuhos ni Amy Marcos ang nalalaman niya sa kanyang kapatid na ito'y isang dik-a. So, dito pa lang, nasabi ko na double tama ang Lunes ni Bongbong Marcos. Nilaglag si Bongbong Marcos sa kanyang kapatid. Ito si Bongit ba? Ito si Ading, nilaglag sa kanyang ate, umanang doon mismo sa rally ng Iglesia ni Cristo. At ito pa namang Iglesia ni Cristo, ayaw nila yung mga placard. Gusto sana daw sasali itong mga DDS doon sa rally, pero hindi pinayagan ng Iglesia ni Cristo kasi nga ayaw nila yung ganon na may halong politika. Ano ba? Ako, natutuwa ako dito sa ginawa ng Iglesia ni Cristo ha. Sabagay sa kanila mga rally yun eh. Kung ayaw nila magpasali doon sa mga placard, sa kanila na yun. O opinion nila yun. Pero para sa akin na sinabi nila ayaw nilang politika. Politika pa rin yun. Bakit sila nag-rally kung hindi patungkol sa politika? Ang nandoon, politician eh. Involved pa rin sa politika. Kasi ang sinasabi doon sa nagsalita, ayaw nila yung destabilization. Ayaw nila maghunta. Ayaw nilang ano bang isa doon? Mayroon silang mga tinatawag doon eh. So ang hindi lang nabanggit ng Iglesia ni Cristo, people power.
Iba naman kasi ang people power sa mga hunta kasi about yun sa mga militar eh. Yung mga hunta, yung mga ayaw nila ng martial law. So, isa doon, kung isa doon, gagamitin ni Bongbong Marcos nung time na ngayon, kasi di pa naman tapos ang rally. Ano ang reaksyon ng Iglesia ni Cristo dito? Kung paano mag-declare to si Bongbong Marcos na mag-martial law, na nilaglag na ngayon ito si Bongbong Marcos sa kanyang kapatid. Na hindi lang yan na si Marcos ang gumagamit, mag-asawa pa ang gumagamit sa bawal na gamot. Napakawalang hiya talaga. Imagine ninyo, ito si Bongbong Marcos, gumagamit pati asawa niya at may mga anak na puro lalaki. May mukha pa ba itong ipapakita sa kanyang mga anak? Pag silang dalawa ay gumagamit, ano kaya to sa kanila, no? Diyan sa Malacanang, ano to sila, nagja-jamming? Nag-jamming silang dalawa? Ini-enjoy nila itong ganitong klaseng sistema na gumagamit? Kung hindi ito gumagamit ng Coke, nag-Mary Jane. Yan ang sabi ni Amy Marcos, umaga pa. May mukha pa ito ipapakita sa kanyang mga anak. Imbis na ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, ihimplo ka sa iyong pamilya. Hindi ka, paano kung nakita sila nagtulakan sila dito sa Coke at saka itong sa Mary Jane. Ayoko na lang sabihin na kasi na-restrict na ko 2 beses na ko gusto mag-upload itong tungkol ito sa Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng politika. Pero hindi sila nakailag dito kay Amy Marcos na doon binuhos ni Amy Marcos ang saloobin niya dito sa kanyang kapatid. Na talagang pinangalanan niya talaga. Binulgar niya na. At nangyari nga ito si Claire Castro ngayon, todo salag dito kay Bongbong Marcos. Galit siya dito kay Amy Marcos. Sino bang nakakaalam ng husto kay Bongbong Marcos? Si Amy o si Claire Castro? Yan ang tanong ko kasi Claire Castro kasi salag ng salag eh. Galit na galit. Ang trabaho mo dyan, Claire Castro, dyan ka sa Malacanang, hindi yung magbablog ka tapos mag-react ka dito sa sinasabi ni pamilya yan. Internal problem ho yan. Huwag mong panghimasukan, Claire. Ang kapal naman ang mukha nito. Huwag kang pumasok sa hindi mo linya, hindi mo. Baka mamaya matrespassing ka dyan. Di ba galit na galit siya eh? Kung anong papel ni Claire Castro, sino ba nakakaalam kung ano ba talaga si Bongbong Marcos? Si Amy Marcos. Ang nakakaalam kung ano ba talaga itong kapatid niya. Imagine nung na-presidente si Bongbong Marcos, 3 years na ba sila nag-uusap? At pinapakasalan, sinasabi niya, pakasalan mo na si Lisa Marcos. Baka sakali magbago ang pamumuhay ni Bongbong Marcos, pero lalo palang lumala kasi itong asawa ni Bongbong Marcos ay ganun din pala. Gumagamit din pala. Silang dalawa nagja-jamming. Sabi ko, ka-immoral naman itong mga dalawa na to. Masabi ko, immoral kasi mga magulang kayo parehas eh. Tapos yung may anak kayong tatlo, di nyo naisip yun na itong anak niyo tatlo. Paano kung yan din gagamit din yan? Paano kung puro kayo gumagamit sa bahay ninyo? No? At ito si Amy Marcos ngayon. Pilay na pilay si Bongbong Marcos sa sinasabi nito. Nakakahiya. Tapos itong Iglesia ni Cristo ayaw nila sa ganun. Mas matindi pa sa placard ang sinabi ni Amy Marcos noon. Kasi doon mismo sa rally ng Iglesia ni Cristo ang sinabi ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid matindi gumamit ng Coke at saka itong Mary Jane. So di ko lang kasi maintindihan nga itong Iglesia ni Cristo kasi ayaw nila ng politika. Involved naman talaga sa politika pa rin yung ninyo eh. Yung ginagawa kanina. Ang ko lang dito, ang masasabi ko lang sa inyo ay saludo ako sa Iglesia ni Cristo nito kasi kayo talaga ang tumatayo na ayaw nyo ng ganon. Transparency, yung anti-corruption. Pero bakit kayo nandoon? Sino bang pinapaano ninyo? Sino bang sasabihan ninyo ng ganon? Bakit kayo nandoon? Kung ayaw nyo sa politika, politika ho yun.
Nagsalita nga si Senador Marcoleta politician yun. So, ano sa sunod nito na mangyayari ngayon? Kung gusto ninyo talaga ng transparency, ito gusto kong pagtulungan natin itong mga ganitong nangyari ngayon sa Pilipinas. Itong si Bongbong Marcos na talagang hinubaran na ni Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay isang kahindik-hindik na presidente. Kaya hindi ko ito punitawagin presidente natin. Presidente ko. Presidente nyo yan. Hindi ko naman ito binuto din Pakilang ulit ko ito sabihin. At itong sobra kang loyalista dito sa presidente ngayon, mag-isip ka kung ano ba talaga, bakit ka loyalista pa rin dito sa nakikita mo ngayon na sinabi ni Amy Marcos. Ang pinakasolusyon niyan talaga, hair follicle. Tigil ang lahat itong issue na ito ni Bongbong Marcos kapag may resulta ang hair follicle na hindi siya gumagamit ng coke at saka itong marijuana. Tigil lahat to. Tahimik to lahat. Pwede na sila magsampa ng kaso kung sino yun nagparatang sa kanila. Pwede itong kasuhan to kapatid ni Bongbong Marcos, si Amy Marcos. Kampante si Amy Marcos. Sabihin nyo, nagsisinungaling si Amy Marcos. Yung gagaya ng ginawa ni Saldico na sinabi niyo na hindi kanais na hindi tama yung ginawa ni Saldico. Buwe. Ngayon si Amy Marcos sabi inaaway na naman ito ni Claire Castro, yung mga loyalista ni Bongbong Marcos. Ayaw na paniwalaan si Amy Marcos. Saan kayo maniwala? Kayo lang niso paniwalaan na di kayo nakakaalam dito sa kalidad ni Bongbong Marcos na sinabi na nga noon pa gumagamit. Pamilya ito si Amy Marcos. Ako, dati naniniwala ko kay Bongbong Marcos na gumagamit talaga. 100% to yun ang paniniwala ko sa kanya. Nung sinabi ni dating Presidente Duterte, naniwala ako noon. Sobrang paniwala ko noon, 100%. Pero ngayon, ang paniwala ko dito kay Bongbong Marcos sa sinabi ni Amy Marcos, yung kapatid niya, 200% na. Doble na. Kasi mismo na ang kapatid ang nagsabi. Hindi ho na to si dating Pangulong Duterte ang nagsabi nito. Nagmamakaawa si Amy Marcos kay Pangulong Duterte na please Mr. President, wag niyo naman yung isanin yung kapatid ko dito. Kung po pwede lang, unahin niyo yung mga medyo mataas-taas ang kasalanan dyan kasi kapatid ko gumagamit lang naman yan. So pinakinggan ni dating Pangulong Duterte. Pero nung bandang huli na, nako, sinabi na. So itong kapatid, ito si Bongbong Marcos, itong pamilya Marcos, 3 beses na to sinave ni Pangulong Duterte. Una, yung pinalibing yung tatay nila sa libigan ng mga bayani. Pangalawa, itong nanay nila, dapat makulong yan kasi may warrant of arrest na ho yan na lumabas. Sa balita yan. Hindi pinakulong, hindi pinahuli ni dating Pangulong Duterte. At ito ngayon, si Bongbong Marcos mismo. Kung pinayagan to ni Amy Marcos na, sige, ano mo na yan, pangalanan nyo na yan. Ang problema kasi ni Bongbong Marcos, hindi siya nagparehab Wala dito na rehab kaya hanggang ngayon gumagamit pa rin siya. Yan ang problema nitong presidente na to. At isa pa, ang nagiging problema nito, imbes na yung asawa niya, tutulungan to na malayo dito sa sa hindi magandang gawain, itong bisyo na to, lalo siyang nalaglag dito sa kay Lisa Marcos kasi dalawa sila kasi gumagamit. No? Imbes na yung asawa niya, wag mo nang gawin yan, pagalitan niya o kaya pagsabihan niya. Pero paano pagsabihan to, na dalawa pala silang nag-jamming. Kakahiya naman to. Di ba nila isip yun nga? Yung mga anak nila yan dyan, habang gumagamit sila nito, paano ko nakita siya mga anak, tapos nakita nila, patikim nga yan. Imbis na tayo ang umiiwas sa ating mga anak na ayaw natin na mapunta sa ganyang kalakaran. Kayo pang mga magulang na gumawa ng ganyan, napaka-immoral na presidente. Napaka-immoral na first lady.
Tawagin ba itong presidente? Tawagin ba itong first lady? Puro gaba lang. Nayanig ang buong mundo nito sa sinabi ni Amy Marcos. Dahil konfirmado ito na si Bongbong Marcos gamit na gamit ng coke at Mary Jane. Sobrang gamit siya dito. Ngayon, ang corruption natin sa pamumuno ni Bongbong Marcos laganap. Ito na naman ngayon. Issue na to. Kung ikaw ang presidente nito na titino pa ang utak mo, mag-resign ka na lang. Nag-resign nga to si, sabi ni Claire Castro, na through delikadisa itong ginawa ni Bersamin at saka ni Amina Pangandaman. So yung presidente na to, kailan ang may delikadisa nito? Involved na dito sa hindi magandang gawain. Kompleto ang kanyang pagkatao dito pala. Kawatan, adik. Ganun ang nangyari nito sa ating bansa na pamunuan kayo ng presidenteng mahina. Purul ang utak dahil dito sa ginagawa nitong pagdik-adik. Itong hindi talaga ito gagana ang utak nito. Ngayon, magpa-survey kayo sa trust rating ni Bongbong Marcos kung anong resulta nito. Lagapak. Bagsak. Dahil dito sa nangyari na isiniwalat ni Amy Marcos. Paano? Ito si Bersamin magsalita tungkol dito sa budget ng 2025 na ito yung pinakaugat nitong mga flood control. Sabihin nyo, nabayaran ng mga Duterte. Kinumbinsi ng mga Duterte na itong mga alagad ni Marcos ngayon. Alam ko naman, itong si VP Sara, hindi niya masikmura to. Nangyari nga dito kay Saldico. Sinabi, bumaliktad yan kasi ginapang yan para kakampihan si VP Sara. Hello, si VP Sara manggapang ng ganyan para isalba lang yun. Wala naman siyang ginawang masama eh. Yung administrasyon ngayon, ang daming ginawang hindi maganda. Kurakot doon, kurakot dito, bulsa doon, bulsa dito, kawat dito, kawat doon. Yemas.